Good morning po. Ayan, bagamat malamig ngayon sa ating palambanan, pero naniniwala ako na ang presensya ng Diyos ay andito. At kaya sa oras na ito, patuloy tayo magpakasiyasat sa Panginoon, pusong dalisay na ibigay sa ating ng Diyos, pusong tapat na maglingkod sa Kanya, dahil sa Kanya walang imposible. Isang puso na sa iyo ay walang alinlangan. Isang puso tuwid mo na ika'y parangalan. Ano mong mapupuri ay sa iyo
puso na sa iyo ay walang alinlangan. Isang puso tumitibok na ika'y paralan. Ano mo papupuri ay sa'yo lamang. Jesus, isang puso tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso na sa iyo ay walang alinlangan. Isang puso tumitibok na ika'y paralan. Ano kong papupuri ay sa'yo lamang, Jesus. Ano kong papupuri ay sa'yo lamang, Jesus. Ano kong papupuri ay sa'yo lamang, Jesus. Tayo po lahat ay bumagit at kausapin po natin ang ating Ama na nasa langit. Yes, Lord God, Father God in heaven, this morning, we want to glorify you, we want to acknowledge you, we want to give you thanks. Maraming salamat, Ama, dahil ikaw yung Diyos na narito, ikaw yung Diyos na dapat, ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, ikaw yung Diyos na hindi nagkukulang, ikaw yung Diyos simula noon hanggang sa ngayon. Lord God, sa pagkakataong ito, bago kami tuluyan na lumapit sa iyo, ang nais namin ay magpalinis sa iyong harapan. Diyos ka na nakakakita ng lahat ng sa aming puso, sa aming buhay. Ikaw yung Diyos na nakakikita, nakasisiyasan ng lahat ng aming pagkukulang, lahat ng nagawa naming kasalanan. Kaya naman sa pagkakataong ito, once more, nais namin na magpakumbaba, nais namin na humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin, naisip namin, nasabi namin, naramdaman namin, sinasadyaman po namin ito o hindi. Nais namin naman na magpalinis sa iyo dahil ang nais namin ay maging karapat-dapat na lumapit at magpatuloy sa iyong harapan. Sa pagkakataon din po ito, sa kung paano niyo po kami pinatawad, nais namin na humingi ng tulong sa iyo. Turuan mo kami na sa kung paano mo kami pinatawad, bigyan mo rin po kami ng puso na mapagpatawad, puso na handang yumakap sa mga tao na nakasakit sa aming damdamin. Sa kung paano mo kami niyakap, hayaan mo, Ama, na magkaroon kami ng puso na patawarin sila, magkaroon kami ng puso na ibigin sila, magkaroon kami ng puso na tanggapin sila. Sa pagkakataong ito, maraming salamat dahil ikaw, yung Diyos na nagpatawad sa amin. At sa pagkakataong ito, nais namin na magpasalamat sa isang buong linggo na sinamahan mo kami, sa isang buong linggo na kinatagpo mo ang aming mga pangangailangan. Lord God, hindi ka nagkulang. Tupat ka sa lahat ng pangako mo. Tapat ka sa lahat ng salita mo. Ama, maraming salamat. Pinagpapasalamat namin yung mga bagay na meron kami at yung mga bagay na wala kami. Dahil naniniwala kami na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng sitwasyon, naroon ka. Naroon ka sa aming kwento. Ikaw yung author ng kwento namin. Ikaw yung author ng buhay namin. Kaya naman, Ama, sa pagkakataong ito, nais namin na magtiwala, nais namin na sa iyo umasa, nais namin na sa iyo maniwala dahil Diyos ka na may gagawin sa buhay namin. At sa pagkakataong ito, once more, we are acknowledging the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, malaya ka sa mama, malaya ka nakatagpuin ng bawat isa. Empower every one of us. Let us see you. Let us encounter you. Let us encounter your power and presence in this place, Lord God. At tunay nga po na sa pagkakataong ito, sa kung paano mo pinuhos ang ulan simula kagabi, ibuhos mo sa amin, sa bawat isang
hindi man namin maisa-isa ang pasasalamat, hindi man namin maisa-isa ang mga bagay na ginawa mo sa buhay namin. Hayaan mo, mabigay namin yung the best na papuri dahil Diyos ka na the best ngayong umaga. Yes, Lord God, tunay nga po na sa umagang ito, hindi namin pinahihintulutan ang anumang gawa ng kaaway. Ikaw, Ama, yung mag-manifest sa umagang ito, ikaw yung ma-magnify, ikaw yung maranasan, ikaw lamang yung kumilos sa umagang ito, walang gawa ng kaaway, ang mga gagambala, mga sasagabal, dahil ikaw yung Diyos ng mga pangyarihan at tunay nakikilos sa umagang ito. Kaya naman po sa umagang ito, once again, we are giving you back all the glory, praises, and honor, and we lay down our crowns, Lord, as we lift your name. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Mateo chapter 18 verse 9. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa pananalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa bundok. Sabay po natin bigay sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Ako ay nilikha at nilalang. Ayon sa larawan ng Diyos. Ako ay nilikha dahil sa Diyos. At para sa Diyos. Ako ay hinirang bago panalangin ang sanlibutan. Para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Ako'y kabilang at bahagi ng katawan ni Kristo. Ako'y templo ng Diyos. At sangkap ng kanyang tahanan espiritual. Ako ay anak ng Diyos. At kabilang sa pamilya ng Diyos. Ako ay hinirang upang pagpalain. At maging pagpapala. Ang Diyos ang may hawak ng aking buhay. At nag-iingat nito. Ako'y tinawag at hinirang. Upang humayo. Magbunga. At manatili ang aking buhay. Ako'y alipin ng katwiran. At itinalaga sa paggawa ng kabutihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ninanahan sa aking puso. At patuloy kong lumalabas sa tulong ng Diyos. Good morning po sa bawat isa. Sabi nga po sa salita ng Diyos sa awit, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit, purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Amen po ba? Ibigay na po natin ang pila. Amen. Ito yung napakapagpito ng Diyos. Dahil binigay na po niya sa atin yung ulan na matagal na natin hinihiling. Amen po! Amen! At pakisabi nga po sa inyong mga katabi, congratulations! Kasi kahit malakas ang ulan,
in this place. Dahil sa kabila ng lahat ng aming nararanasan, alam namin na may isang Diyos na siyang kumikilos na handa para sa amin. Aming Ama, this morning, nais namin sabihin sa iyo na nagtitiwala kami sa iyong mga salita. Nagtitiwala kami dahil na hindi namin nakikita ang iyong pagkilos. Minsan, hindi namin ito nararamdaman. Pero alam namin na may ginagawa ka sa buhay namin. Kaya naman namin, Ama, nais ka namin pamulihan. We want to worship you and praise you
mula sa aming pag-isip. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. The wonders of
So, kung naalala niyo po, ngayong linggo, at saka yung nakarang linggo, may isang sikat na linya. Okay? May isang sikat na linya na sumikat dahil sa isang mayor. Dahil sa isang mayor na taga-Tarlac. Ano po yung linya yun? Hindi ko na po maalala your honor. Kasi lahat ng tinatanong mo sa kanya, hindi niya na daw maalala. Okay? Pero alam ko po, tayo po lagi natin naaalala na pag binigyan tayo ng pagpapala ng Diyos, ibabalik natin kung ano ang para sa Kanya. Amen po ba? Kasi karapat dapat na ibigay at maalala natin na ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Okay po? So, pag po magbibigay, sasabihin po natin na alala ko po your honor. Amen po ba? Amen. Kasi alam po natin na nakikita natin ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung ngayong umaga, huwag natin makalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niyo. Amen po ba? Amen. Kaya po yung mga ibibigay po ninyo ay panalangin po natin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa umaga nito. Kinikilala po namin ang lakas, ang kakayanan, ang talino, at ang lakas na meron kami itong lahat ay mula sa mabuting mong mga kamay. Kaya naman po, sa umagang ito, nais namin pasalamatan ka, papurihan ka sa pagsusuklay mo ng lahat ng aming pangangailangan sa nagdaang isang linggo. Salamat aming Ama dahil tunay ang iyong mga salita na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pinababayaan. Nanariyan ka upang isuklay ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman po sa umagang ito, naaalala po namin ang kabutihan mo, naaalala namin ang iyong pag-ibig, naaalala po namin kung paano mo kami pinauunlad. Kaya naman po sa umagang ito, may kagalakan ng pananampalataya kaming magbibigay sa iyong gawain. Dahil alam namin na ito ay nakita ko at ito ay magagamit sa lalong kalalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Salamat dahil hindi mo nakakalimutan na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. So umagang ito, naniniwala at nananampalataya kami na mag-raise up ka ng mga professionals sa church dito, mag-raise up ka ng mga businesswoman, businessman, mga leaders sa church dito. At Ama, dalangin po namin, pagpalain mo kami ng higit sa aming kailangan, na sa gayon, magkaroon kami ng pagkakataon para makatulong at maging pagpapala para sa iba. Dahil ang nais mo ay pagpalain kami at maging pagpapala kami para sa marami. Maraming salamat po, ingatan mo ang lahat ng pinagkukunan ng kayamanan at kabuhayan ng bawat isang anak mo sa lugar na ito. We are declaring promotion, provision, opportunity, and your favor na mararanasan ng iyong mga anak. Maraming salamat po, tinatawag namin ang lahat ng pagpapala sa lahat ng direksyon at aspeto ng buhay ng iyong mga anak sa umaga nito. Amin naman sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Oras sa ilalim ng pilit na araw. Yan ang inilalitatay Romy nang pumayak siya mula Paranaque hanggang Maynila sa pag-asang makahihingi sila ng bigas mula sa isang charity. Piguman sila makahingi ng tulong, ay mas nagpipila naman ang naghihintay sa pag-aabang. Salamat sa estranghero ito na nakakita sa kanila sa daan. Okay na, okay. Tanong ako sa bahay kung saan ko pwedeng pahingin yung kahit bigas lang po. Pinapagturo sa amin doon daw sa charity sa Maynila. Umalis kami dito mga alas 4 ng madaling araw po. Dumating kami doon 10 ng umaga. Kaso nasaraduhan po kami ng limit ng tao. Kasi 3 tao lang po pinapapasok sa isang araw. Hindi pa may kami. Habang naman, dinibay hindi ko mag-ama ang pulutang pag-uwi sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakita sila Gucci sa Moretti
Cavite to Manila. And then I saw Tatay Ron pushing his bicycle sa outlet sa Mabini Village. Pagkakita ko, nag-small talk ako. Sabi niya, wala naman siya kanain. So, hindi daw siya nag sa charity, hindi siya ng bigas, tsaka pwedeng pagkain, pero hindi siya inabot ng ako. Tapos parang ako, bakit nangyayari to? Nagsimula man sa Pangasinan ang pakikipag-usap ni Reggie kay Tatay Ronnie. Agad ito nabalita ng kalungkutan matapos niya malaman ang kanilang kwento. Ang makabagdamdaming ikwento yun ang nagtulak kay Reggie na ibahagi ito sa social media na umani ng libo-libong reaksyon mula sa online community. Malungkot na nangyayari to na merong isang tatay na napaka-desperado mag-travel for a very long time, 4+ hours one way, para lang humingi ng pagkain. Nag-viral ang kanyang post at maraming netizens ang nagpabati ng kagustuhang tumulong sa pamilya ni Tatay Ronnie. Agad nagsimula si Buji ng donation drive at bumuhos ang tulong para sa kanila. Tatay Ronnie, meron ako sorpresa sa'yo. Wala na ba? Hindi na kamaaga ako. Ayun na, ito na. Hindi na rin kayo mga tao ng duni. Dahil, dito na tayo. Bibigyan ka na na. Iba! All kids? Masaya ako po, well. Hindi po sa'yo, masaya ako rin. Makaperte ko talaga. Okay na, okay? Tay Ronnie na! Masaya ako. Kamusta ka? Dahil sa kabaitan at bayanihan spirit na ipinaranas ng mga taong nakatig sa kwento ni Tatay Ronnie, nakatanggap ng sari-sari biyaya ang kanilang pamilya tulad na lang ng pansigot sa gastusin at mga groceries. Dahil sa mga donasyon, nagawang ipaayos ni Tatay Ronnie ang kanilang bahay at higit sa lahat, nakabili pa sila ng iba'y na mga tulong sa kanyang pamilya. Alright, good morning po sa ating lahat. Good morning! Pakibati mo nga yung katabi mo. Maulang umaga sa'yo, kapatid. Ayan. So, pakita nyo nga anong balita sa'yo. Alright. So, ngayon pong linggo, balitang-balita ang Miss Universe, Miss Philippine Universe, whatever. Ayan, balitang-balita si Chelsea Manalo kasi it's our first time po na may manalo na Miss Universe na taga Bulacan. Iyan ang nagpapatunay na ang mga Bulakenyo ay magaganda talaga. Amen po ba? O, tinan mo yung katabi mo, Bulakenya yan, maganda yan, pang Miss Universe yan. Alright. So, habang ang iba ay abalang-abala sa mga comments nila tungkol dito kay Chelsea Manalo, ako po, ang nakita ko po ngayong linggo sa Facebook ay si Tatay Romy. So, bumiyahe po siya from Paranaque papuntang Maynila para humingi ng tulong sa isang charity. Pero, umuwi siya na naluhaan. Pero bago siya umuwi, merong nakakita sa kanya. Okay? Yun po ay si Buji at sa pamamagitan ni Buji, siya po ay tinulungan. So isang sakong bigas lang po ang inaasahan ni Tatay Romy. Pero mas maraming biyaya ang kanyang natanggap. Amen po ba? And that is an example of, pakibasa nga po, naaalala mo pa ba ang serendipity? Pakitanong nga sa katabi mo kung naaalala pa. O ano ang sagot ng katabi mo? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Alright? So, marami pong linggo ang nagdaan at ito po ang ating tinalakay. So, ano nga po ulit ang serendipity? It is unplanned discovery. It is finding beautiful things on unexpected occurrence. Okay? Who would have thought na sa pagbabike mo, na ang ine-expect mo lang ay isang sakong bigas o konting tulong, marami ang mapupunta sa'yo. Who would have thought na parang walang-wala pero mas marami palang pagpapala ang nakalaan para sa'yo. So, it seems that it is an accident na nakita ni Buji si Tatay Romy. Okay? So, kapag sinabing serendipity, parang wala lang, hindi mo ine-expect, pero may isang maganda palang bagay ang mangyayari sa'yo. Amen po ba? And let us review sa mga stories sa Bible kung ano po ang mga example ng serendipity na diniscuss natin last time. Una po, tinuro ni Pastor si King Saul. Naghahanap lang siya ng asno until naging hari po siya. Next, so diniscuss po ni Kuya Nico, isang
isang byuda. So si Naomi po, nawala ng asawa, pati si Oprah at saka si Ruth, pinili ni Oprah na bumalik sa dati niyang buhay, pero pinili ni Ruth na samahan si Naomi. Actually, pinili na ang Diyos. At ito po ang dahilan kung bakit napangasawa niya si Boaz, at sa lahi po nila nagmula si David at si Jesus. Okay, so that is a serendipity. Ano po, last time, si Joseph, nakita po natin na kung ano-anong pangit na pangyayari ang naganap sa buhay niya, pero ang Diyos gumawa pa rin ng maganda at dakilang bagay na sa pamamagitan nito sa mga nangyari sa kanya, naging prime minister po siya. And this week, so today, we're going to talk about Daniel. Okay, sino po nakakakilala kay Daniel? No? So, nung mga bata po tayo, kilala natin si Daniel na siya po ay napunta sa kulungan ng mga leon. Pero hindi po yun ang i-discuss ko this morning. So, tingnan po natin, paano ba napunta si Daniel sa Babylonia? So, nagsimula po ito nung ang mga Israel po ay nakubkob ng Babylonia sa pamumuno po ni Haring Nebuchadnezzar. So, sila po ay captive. So, pag sinabi pong captive, ano ba sa Tagalog yon? Sila po ay mga bihag. Okay? So, they are taken and held as if prisoner of war. Sila po ay bihag ng Babylonia. Pero sa kabila po nito, may maganda pong nangyari. Okay? Imagine niyo kung ikaw nakulong. Sige, imagine niyo po yung sarili niyo, nakulong ako. Maganda bang balita yon? Halimbawa, si Eric, nagutom, nagnakaw ng itlog, nakulong. Maganda po bang bagay yon? Hindi. At sa kulungan, masaya po ba? Sa kulungan, wala kang freedom. At kapag ikaw, bihag ka ng isang bansa, wala kang freedom. Pero we will see na sa pagkakabihag pala ng mga Israelita sa Babylonia, may magandang bagay na nangyari. So narinig niyo na po ba yung line na, kung kailan ako nakulong, noon ako nakalaya? Okay, narinig niyo na po ba yon? Kasi maraming tao, yes, nakulong sila, pero sa pamamagitan ng kulungan, nagbago ang kanilang buhay. Nung wala sila sa kulungan, bihag sila ng bisyo, ng kasalanan, pero nung nakulong sila, nakalaya sila kasi nagbago ang kanilang buhay. So, ano pong pag-aaralan natin ngayong umaga? So, ang title po ng ating message is, pakibasa nga po. Tingnan po natin kung anong magandang bagay na nangyari mula sa pagkakabihag ng mga Israelita. Okay, so meron po ako nakita sa internet. Ang title po nito ay God Behind Bars. So, isa po itong ministry kung saan may mga tao na nagvo-volunteer or mga worker na pumupunta sila sa mga kulungan at nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Okay, so ito po yung God Behind Bars sa Amerika. So, ano po yung goal nila? So they exist to introduce inmates to Jesus and connect them to the local church. So nag-share po sila ng gospel and then nag-i-invite sila ng iba pang mga church para po gawin or makipag-participate or i-share yung kanilang mga plano. So ito po yung isa sa mga nagaganap doon sa God Behind Bars. Enyel, pasuyo nga ako, paki-play. Okay, so marami po pupunta doon na mga nag-share, yung iba po mga inmates talagang nagsisisi, yung iba po nagpapabaptize, merong mga inflatable po silang manadala para mabaptize yung mga nakakulong. Sa loob din po ng kulungan, nag-worship sila o ginagalaw nila sa isang bulwagan. Yung God Behind Bars. Okay, so kailan po sila nagsimula? Tingnan natin kung kailan. Ayaw ma-next. Paki-next nga, Enyel. Ayan, so nung 2009 po sila nagsimula at marami na pong buhay ang nabago sa pamamagitan po nila. So balikan po natin yung story doon sa mga Israelita. So ano pong nangyari? Sabi po sa Daniel 1 verse 1, ng 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim ng Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar ng hari ng Babylonia.
Okay, so ilan po sa mga na-highlight dito sa story ay si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So sino po yung tatlo na yon? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. So sila po yung mga kasama ni Daniel na nandoon po sa Babylonia. Okay? So, kung titingnan, hindi maganda yung kalagayan nila, pero may magandang nangyari. So, alamin natin kung ano nangyari. Una po, nakita ko that there is something which was stolen. Okay? Merong bagay na nanakaw. No? Pakisabi nga sa katabi mo, something is stolen. Okay. So, ano po yung mga nanakaw o nasamsam? Nung po sila ay binihag, ito po ay dahil sa kapahintulutan ng Panginoon. So, nasamsam po ang ilang kasangkapan ng templo. So, yung mga gamit po sa templo, ito po ay kasama sa mga nasamsam ng mga Babylonian sa pamumuno po ni Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo po, God will sometimes allow some things to be stolen away from us because He has a purpose. Okay? Minsan, papahintulutan ng Diyos na merong mawala sa atin. Papahintulutan niya na merong manakaw sa atin dahil ba gusto lang niya yon? Hindi. Meron po siyang dahilan kung bakit niya ito ay inalaw. So, tingnan po natin doon sa John 10:10. Actually, nagbigay na po siya ng babala na parito ang kaaway para lamang magnakaw, pumatay at manira. Kaya normal lang pala na may mga nananakaw. Normal naman pala na may nasisira. Normal na may pangit na nangyayari kasi po ito po ay parte ng plano ng kaaway. Pero ang gusto po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng magandang buhay. So, pakitanong nga yung katabi mo, ano na ang nanakaw sa'yo? Okay, so, di ba po, hindi talaga maiiwasan na merong mawala sa atin. So, last week may nagsalitang magandang babae dito na nakawan daw siya ng ilang digits. So, ano po yung mga pwedeng manakaw sa atin? Maaaring literal na manakawan ka ng pera. Okay? Literal na pwedeng mawala ang pera mo. Okay, pwede rin naman na dahil sa ilang mga pangyayari sa buhay natin, mawala o manakawan tayo ng kaligayahan. O kaya kapag may problema ka, mawala ang iyong kapayapaan. So, ito yung ilang mga bagay na pwedeng manakaw sa atin. Okay, so balik tayo sa kwento. Ano pa po? Bukod sa nasamsam yung kasangkapan, ano pa ang meron? Something's new. Okay? May isang bagong bagay na na-encounter itong sila Daniel. So, kasi po, si Haring Nebuchadnezzar, pinag-uutos niya na pumili ng mga ilang Israelita na maglilingkod para sa kanya. Okay? Ang ilang napili po doon ay si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So, ito yung mga requirement. Tingnan mo yung katabi mo kung pasok dito. Sabi, wala daw kapansanan. Okay? Sabi daw, makisig. Okay? Sabi daw, matalino. Madaling turuan at may malawak na pangunawa. Feeling ko si Jibog na to, no? Tsaka si Reren. No? Kung kayo ay kabilang sa bihag, kayo ay pasok. Okay? Ay, si Steve din pala. Siyempre, gwapo yan. Kapatid ko yan eh. Okay? At ito po yung gagawin sa kanila. So, yung tatlo na yan, tuturuan sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. So, ang wika po nila, dahil sila po ay Israelita, Hebrews po yung language nila. Dahil napunta sila sa Babylonia, ang aaralin nila ay Aramaic. Okay? So, ito po yung language dun sa Babylonian. So, madali po bang mag-aral ng ibang kultura ng ibang bansa? Hindi. So, ako po ay may aaminin sa inyo, nung college po ako, for 4 years, hindi po ako nangungopya. Okay? Nag-aaral po ako mabuti at kung ano lang yung makuha ko, pumapayag ako na yun lang. Okay? Pero pagdating ko sa bulso, pagdating ko sa MA, meron kaming isang subject na Mandarin. Yung mga ni hao ma, mga ganyan. So, 3 o 4 na buwan kong inaaral, hindi ko taga maintindihan. Wala akong makabisado kundi ni hao ma. At dumating ang exam namin, alam niyo po ba, dumating ang midterms saka finals, ang ginawa ko lang, nangungopya lang ako sa katabi ko kasi ang hirap. This is something new. Kagaya ni Daniel, nag-aral po sila ng bagong wika ng Babylonia at eto pa po,
Bukod sa pag-aaral ng wika, kailangan yung pagkain ng mga taga-Babylonia, ito yung maging pagkain nila. Okay, mga karne. Pero, ang nangyari po, ipinasya ni Daniel na hindi dungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. So, ipinasya niya na ang kakainin lang nila ay gulay. Hindi sila iinom ng wine, ng alak, kundi tubig lang. Okay? Nag-worry yung bantay kasi baka siya naman yung mapagalitan ng hari. Okay? So, ito po ay something new kila Daniel. Okay? So, kayo po, anong bago sa buhay mo? Sige, pakitanong mo yung katabi mo. Anong bago sa buhay mo? Okay? Maaari po kasi na may bagong sitwasyon na hindi mo alam kung paano lulusutan. Amen po ba? Parang ikaw ay may bagong problema na hindi mo alam kung paano susolusyonan. Okay, tama po ba? Minsan, nagkakaroon po tayo ng problema na, na-experience ko na yan dati. Kayang-kaya ko na ulit lusutan yan ngayon. Itong exam na to, parang exam ko lang yan nung nakaraan. Kaya ko nang sagutan. Nagka-problema kayo nung asawa mo, magbabati din naman kami yan. Nagka-problema kayo ng anak mo, magkakaayos din naman kami yan. Pero, may mga bagay po na bago sa atin. Amen po ba? Hindi ko alam kung ano yon, pero alam ko po sa mga bagong bagay o bagong problema na ma-encounter nyo, ang Diyos ang bahalang tumulong sa atin. Amen po ba? Okay, ano pa? Halimbawa, napasok ko sa trabaho, may mga bagong tao na hindi mo alam kung paano pakikisamahan. Okay? Pero dito po sa church, may mga bago po tayong kasama at gusto ko pong palakpakan po natin sila. Ayan. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Pwede pa po kayong magsama. Kami po ay natutuwa na kayo po ay nandito at sana po sa susunod bumalik po ulit kayo. Maraming salamat po. Alright. So, alam niyo po, God will allow you face something new. Na parang ang hirap, Lord, paano ko to lulusutan? Lord, paano ko to isusolve? Paano ko to babayaran? But alam niyo po, I will promise you that He will send favors and carry you through. Okay? May bagay na bago sa'yo, pero ang Diyos, kapag nakita niya na humingi ka ng tulong sa Kanya, papadalan ka niya ng pabor para malampasan mo ang mga ito. Amen po ba? Alright. Bakit? Ano pong nangyari? So, nung na-request po ni Daniel na sila po ay kakain lang ng gulay at iinom lang ng tubig, pumayag po si Aspenas, yung kanila pong bantay. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. So, sila pong apat, okay? After 10 days, nakita na mas malalakas pa sila at mas malulusog. Bakit ba ayaw nilang kainin? Kasi yung mga pagkain sa Babylonia, ito yung pagkain na hindi dapat kainin ng mga Israelita kasi according sa Leviticus sa Exodus, bawal kainin yung mga yon. At ayaw nilang madungisan ng kanilang pagkatao bilang mga Hudyo. So ano pa po yung favor na na-receive nila kay Lord? So binigyan ng Diyos ang apat na kabataan ng kaalaman at kakayanan. Magaling na sila, pero mas gumaling pa sila. Amen po ba? Alright. Ano pa po ang binigay ng Diyos kay Daniel? Ito po ay ang kakayanang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. So, may binigay pong special gift kay Daniel. It is the gift of wisdom, gift of discernment, at gift para ma-explain ang anumang panaginip. Kaya kung ikaw, nakapanaginip ka at hindi mo alam ang kahulugan, lumapit ka lang kay Daniel. Malalaman mo kung anong kahulugan. So, pero wag po kayo magdadasal kay Daniel, kay Lord po tayo magdadasal. Alright, ano pa po? Okay, una, something is stolen. Pangalawa, something is new. Pangatlo po, something's harsh. Okay? Pag sinabi pong harsh, malupit. Grabe naman yun. Di ba, pag halimbawa sinabihan ka ng kapwa mo, ang harsh mo naman sa akin. Okay? So, ano pong something harsh ang nangyari? Kasi po, one time na naginip ang hari. At ito po ay sobrang bumagabag sa kanya to the point na hindi siya mapakali o hindi siya makatulog. So, ipinag-utos pong sinabi ng hari sa mga astrologo.
Ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip, sa kaninyo ipaliwanag kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipapawasak ang inyong tahanan. So, ito yung gustong mangyari ng hari, na naginip siya. Okay? Pinatawag niya ang mga matatalinong tao. No? Pinatawag niya si Yash, si Kenji, si Gerson. Hali kayo, mga matatalinong tao. Ipaliwanag nyo ang panaginip ko. Okay? So, kaya lang, ito ang nangyari. Ayaw sabihin ng hari ang kanyang panaginip. Okay? At sabi ng hari, kapag hindi kayong tatlo, pag hindi nyo na ipaliwanag yung panaginip ko, papatayin ko kayong lahat, kasama ang iba pang mga matatalinong tagapayo dito, kasama si Steve, si Reren, tsaka si Jibog, pag hindi nyo na ipaliwanag. Okay? Madali po ba ang pinapagawa ng hari? Hindi. Sabi nga nung mga napakahirap naman po nung inuutos nyo. Wala naman pong kahit sino ang makagagawa niyan. Okay? Imagine natin kung ano nangyari. Halimbawa, na naginip ako. Okay? Sabi ko kay Gerson, halika nga, Gerson. Dali. Halika. Okay, sabi ko kay Gerson, dito ka para makita nila yung kagwapuhan mo. Okay. Pogi po ba? Mukhang puwang matalino. Matalino po yan. Okay, Gerson, ito panaginip ko ha. Nung Lunes, nakapanaginip ako na ako'y may dalang basket. Okay? Tapos, habang naglalakad ako, maraming mga prutas ang nailalagay sa basket ko. Hanggang sa ang basket ko ay punong-puno. Ano ibig sabihin? Maraming po magbibigay sa inyo. Okay, napakatalino talaga, palakpakan natin. At dahil naipaliwanag mo ang panaginip ko, may 50 pesos ka. Okay? At kunin mo na. Ito naman. Yash, halika dito. Okay. Yash, nakapanaginip ako. Nung Martes naman, ito panaginip ko. Dala-dala ko yung basket, tapos nagsulputan ng mga ahas. Okay? At ang ibig sabihin, May mangyayari pong di maganda. napakatalino talaga. Palakpakan nga po natin tong si Yash. Okay? Pag sinabi ang panaginip, alam ang kahulugan. Okay? Halika dito, Jenica. Nakapanaginip ako nung Miyerkules. Ipaliwanag mo nga ang panaginip ko. Ha? Ipaliwanag mo. Ano panaginip mo? Okay, pinapanaginipan mo ako, bibigyan mo din ako ng 100. Mali. Okay, paglilinisin kita ng CR mamaya. Okay? Nakita niyo po yung difference. Okay? Pag sinabi yung panaginip, pwedeng malaman kung ano yun Pero yung hari, gusto niya ipaliwanag yung panaginip niya, pero hindi niya sinasabi kung ano. Mahirap po ba yun? And this is something, ano po yun? Something harsh. Okay? So, dahil hindi maipaliwanag ng mga matatalinong tao yung panaginip, ipinag-uutos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. At kasama po dito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Dahil hindi niyo napaliwanag, lahat kayo, yung mga matatalinong tao sa Babylonia, ang mga tagapayo, lahat kayo ay papatayin. Okay? So, that is something harsh. Pero alam niyo po ba, I'll tell you, God will allow you face something, naulit. Okay? But I'll tell you, God will allow you to face something harsh. Okay? But He will never allow you to crush. Amen po ba? Papadalan ka ng Diyos ng parang malupit o grabing pangyayari, pero hindi niya hahayaang masira o ma-destroy ka. If you will just learn to pray. Okay? Minsan may mga grabing bagay na hindi mo na alam kung paano susolusyonan Okay? Imagine, yung apat na yon. Okay? Si Steve, si Reren, si Jibog, pati si Kuya Et, nakatakda na silang patayin bukas. Okay? Okay. Ano ang mararamdaman nyo kapag kayo, alam nyo papatayin kayo? Okay? Siyempre, hindi na kayo makakatulog, hindi nyo na alam kung paano gagawin nyo. Okay? Pero si Daniel po, ganito. Pumunta siya kaya doon sa may bantay. Pumunta din siya doon sa hari.
Okay, humingi siya ng pagkakataon na, sige po, pwede po ba na bigyan niyo po kami ng sapat na oras? Okay, pagkatapos po ng ilang mga araw na to, ay papaliwanag po namin ang panaginip. Okay? So, matapos payagan, okay, medyo mabait naman pala ng konti yung hari. Umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias, so ito po si Sadrach, Mesach at Abednego, hiniling niyang sama-sama silang, pakibasa nga po yung red. Okay, tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Okay, so dahil wala na silang magagawa, alam ni Daniel na ang utos ng hari ay hindi mababali. Okay, alam niya na ito ay tototohanin ng hari. Hindi niya na kayang baguhin yon. Okay, wala na silang magagawa, pero may isang option pa. Hiniling niya sa mga kasama niya na sila ay manalangin. How many of us, kapag wala na tayong solusyon, ang naiisip natin ay manalangin? Okay? May mga bagay po kasi na wala ka na talagang magagawa sa bagay na to. Hindi mo na kayang solusyonan. Pero ang magandang balita, ang Diyos kayang magbigay ng solusyon. Amen po ba? Wala ka na magagawa sa bagay na to. Hindi mo na kayang ayusin, hindi mo na kayang gawa ng paraan, pero meron pa. Okay? Kapag nanalangin ka, alam natin na ang Diyos ay kikilos. So sila po ay nanalangin at nung gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain ay ano? Inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Okay? Nag-pray sila ng sama-sama. Okay? And then, right after that night din po, ipinaliwanag ng Diyos kay Daniel kung ano ang panaginip. And to cut the long story short, hindi po sila natuloy patayin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Alright. Okay. Ano pong nangyari? Hindi sila pinatay at sinabi po ng hari kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapaghayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Okay? Alam niyo po ba, nung una, diba, sinakop nila yung Babylon, sinakop nila yung mga Israelita. Yung mga gamit, idinala sa templo, idinala doon sa Babylonia para sa mga Diyos ni Nebuchadnezzar. Pero dahil po sa pangyayaring ito, alam niyo po ba, God is glorified. Sa mga bagay na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kapag nanalangin ka at nagbigay ang Diyos ng solusyon, naniniwala po ako na kapag nakuha mo na ang sagot, kapag nasolve mo na ang kaso, kapag nasolusyonan mo na ang problema, ang Diyos po ang napapapurihan. Amen po ba? So, hindi ina-acknowledge ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos nila Daniel na si Yahweh. Pero that time na maipaliwanag ang panaginip ng hari, nakilala ng hari na ang Diyos na si Yahweh ang tunay na Diyos. Okay, ano pa nangyari? Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Okay? So hindi lang marami, napakarami. At ginawa niya itong tagapamahala. Okay? So, ang nangyari po, bukod sa ang Diyos na napupurihan, ang Diyos na acknowledge, Daniel was rewarded. Okay? Kapag pala nanalangin tayo, nandun pala talaga ang biyaya at ang reward ng Panginoon. Okay? Hindi lang po yun. Daniel was promoted. Ginawa siyang tagapamahala. Okay? Baka kaya hindi napapapurihan ng Diyos sa buhay natin? Baka kaya minsan hindi pa natin natatanggap yung biyaya? Baka kaya minsan hindi pa natatanggap natin yung breakthrough or yung promotion na hinahantay natin? Hindi pa tayo nananalangin. Okay? Baka kaya sa pamilya mo, ikaw na lang ang hindi nagpe-pray. Okay? So baka kaya sa inyo, ikaw na lang ang hindi lumalapit sa Panginoon. Baka kaya hindi pa maibigay ng Diyos yung parking lot natin. Ikaw na lang ang hindi nananalangin. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka na, kapatid. Baka ikaw na lang ang iniintay. Baka ikaw na lang ang iniintay ng Diyos na lumapit sa Kanya para ibigay ang hinihiling natin. Okay? So, and of course, Daniel and his friends were favored. Hindi lang si Daniel yung pinagpala. Pati sino? Pati ang kanyang mga kaibigan. Iyon yung sinasabi ng Diyos na kapag binless niya, kanya magiging pagpapala ka din sa iba. And it is true, okay, that
sabi dito, tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakalob sa inyo ng aking amang nasa langit. Ito po ay sabi ni Jesus mismo, na kapag ako at ikaw, nagkaisa tayo sa isang bagay, ako at ikaw, sama-sama tayong nanalangin, humingi man tayo ng anuman. Pakisabi nyo nga po yung anuman. Anuman is kahit ano. Humiling tayo ng parking lot, humiling tayo ng sasakyan, humiling tayo ng recreational building, ito ay ipagkakaloob ng Diyos. Basta sama-sama tayong nanalangin. Amen po ba? Yan sa kwento po ng mga Israelita, hindi maganda yung nangyari. They are captive, something is stolen, something is new, something is harsh. But when they pray together, ang Diyos po napapurihan. When they pray together, nabigyan po sila ng biyaya at pagpapala. Amen po ba? Ito po ay nagpapatunay na ang pananalangin ay isang mabisang paraan para buksan ng Diyos ang durungawan ng langit at ibuhos sa atin ang pagpapala. How many of us are really praying? Okay, ilan po sa atin ang talagang totoong nananalangin? Baka mamaya nagpe-pray lang tayo pag nandito tayo. Okay, kasi yung prayer para kasing nagsalita ka lang eh. Pero alam niyo po ba, behind that sincere prayer, may ginagawa po ang Diyos. Amen po ba? Okay. And lastly po, ako po ay may kwentong 100K. Okay. Sino po gusto ng 100K? Okay. Alam niyo po, ako, hindi ako masyado nang nagkakaproblema. Hindi kagaya dati na ang daming kulang. Ngayon po kasi parang naipoprovide na lahat ng kailangan. Nabibili ko na yung ilang mga gusto ko. Kaya hindi na ganun ka-intense yung prayer ko about sa needs. Pero dahil po dito sa 100K na ito, napag-pray po ako ng todo. Bakit po? Naalala niyo po yung time na nagpunta po ako sa Dubai? Okay. So, nakuha ko po yun kasi nakapagbenta po ako ng halagang 1.2 million na insurance mula January hanggang October. Okay? At pag naka-reach ka ng 1.2, ipapadala ka ni Pru sa Dubai, all expense paid. Pero ito, may policy, may contract. Kailangan, hanggang April 2024, hindi mabawasan yung 1.2 million na yun. Mababawasan lang kasi yun kapag may, halimbawa, may kliyente ka na sinurrender yung policy. May kliyente ka na hindi na nagbayad. Lahat naman ng kliyente ko, good payer. Okay? My clients are 65 and they are all paying. Monthly yung iba, quarterly yung iba, annual. Good payer naman sila. Kasi ang mangyayari, kapag nabawasan yung sale mo, magkakaroon ka ng clawback commission. Clawback commission na i-travel mo na si Dubai, pag may isang nag-surrender ng policy hanggang April 2024, yung 100,000 worth of your travel, kakaltasin niya sa'yo. That's clawback. Okay? Masakit po ba ang maklawbackan? Yes. Aba, yung 100K na yon, pambili na yon ng sasakyan, pang down payment na yan. Okay? Ang nangyari po, nung November, may client ako na ospital. Nag-apply ako ng claim. Kaya lang, yung client ko na to, na-imbestigahan ni Pru, na way back 2011, may sakit na siya. Okay? It's a very, very big no kapag nag-insure ka ng kliyente na may sakit na pala. Okay? Hindi ko alam na may sakit na pala siya. At hindi lang simple yung sakit niya, may sakit pala siya sa puso. It's my fault na hindi ko masyadong inurirat na may sakit na pala siya. Kaya ang nangyari po, ako ay makoklobakan ng 100,000. Okay? Yung 1.2 million, dahil 144,000 yung halaga ng insurance niya, dahil nabawasan na yung sale ko, ako po ay makoklobakan ng magkano? 100K. Malaki po bang problema to? Yes. Malaki po bang halaga to? Yes. At dahil po dyan, ilang linggo po ako na parang tulala. Pero hindi ko pinahalata kila mama at kila papa. Kasi pag ako nagkakaproblema na ganon, parang sabi ko, Lord, ayoko naman na silang pag-intindihin. Iyan ay isang bagay na alam kong kaya mo namang gawa ng paraan.
Alam ko, yung pinakamalaking utang ng tao, binayaran mo na eh. Ano pinakamalaking utang natin? Tayo ay mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Pero binayaran ng Diyos ang kaligtasan. Kaya yung 100K na yan, Lord, iyan ay piso lang sa'yo. Okay? So, siguro makaklobakan ako mga May, June, July. Okay? Wala na akong magagawa dyan. Something is stolen. This is something new. This is something harsh. Ngayon ko lang na-encounter yan. Pero alam ko, ang Diyos kayang gumawa ng paraan. Lord, hindi ko yan kaya. This is something harsh na hindi ko kayang gawa ng paraan. Pero alam ko, kaya mo. Okay? Dahil dyan, nanalangin ako. Nagsipag talaga ako ng todo. Umiiyak na ako kay Lord. Lord, hindi ako makakasweldo kay Pru ng 2 to 3 months. Papaano ang mga bayarin ko? Papaano ang mga kamag-anak ko na lumalapit para humingi ng tulong? Papaano? Okay? Pero alam nyo, nung nalaman ko yan, ang Diyos nangusap, bigyan mo si ganyan. Ibigay mo to. In fact, merong pagkakataon na nung April, na-discern ko, nung pauwi kami dito, sabi ng Diyos, anak, bumili ka ng mga bote ng, naalala mo yan, Jenica? Bumili kami ng mga bote ng tubig, mga bottled water sa Save More. Tapos pinamigay namin yun sa mga nadaanan namin. Kasi napakainit nung time na yon. Okay? So ako, nagbibigay pa rin ako sa church, nagbibigay pa rin ako dun sa mga taong alam kong nangangailangan. Hindi ako huminto kahit alam ko na mababawasan ako ng 100,000. And then there was this time, nung May, pauwi na ako, wala akong sasakyan. Tapos sabi nung co-teacher ko, sige halika na, sumabay ka na sa akin, pupunta kami Bubulo. Okay? Sinundo siya ng asawa niya na seaman, kapitan ng barko. Okay, hindi ko siya kilala. Yung asawa niya na yon, noon lang kami nagkita nung sinakay ako. And then, nung hinatid niya ako dito sa bahay, napaisip ko, tanungin ko kaya si kuya kung may insurance na siya. Pero noon lang kami nagkakilala. Alam niyo po ba, the following week, kumuha siya ng insurance. Okay? Hindi ko na sasabihin kung magkano. Pero, nung tinuos ko, yung income ko, ng May, tinuos ko lahat. Alam niyo po ba kung magkano ang inabot? Okay, magkano po yung utang ko kay Pru? 100. Pero alam niyo po ba yung inabot ng income ko? It's 150,000. That is how God is so great. Okay? Yung 100, di ko alam kung paano. Pero once you pray, once you sincerely admit na Lord, hindi ko na to kaya, the Lord will make a way. Okay? At ganun po kabuti ang Diyos. It is true that at the end of ourselves, God begins. Pag inamin mo na Lord, di ko kaya, Lord, bahala ka na. Yung simpleng prayer lang na Lord, take over. Lord, ikaw nang bahala. Alam niyo po, kikilos ang Diyos. At ipapakita niya sa'yo na sa panahon na hindi mo na kaya, anak, kaya ko. Sa panahon na hindi mo alam ang gagawin kung paano ka makakabayad sa utang, kung paano mo ito mababayaran, the Lord is a promise keeper, the Lord is a way maker, and He will never stop working. Amen po ba? Okay? There will be times na pwede tayong bihagi ng utang, bihagi ng problema, bihagi ng pagsubok. Just admit na hindi mo na kaya. And at the end of yourself, God will begin. At dahil po dyan, hindi mo na kailangan matakot kasi ang Diyos kayang bayaran lahat. Amen po ba? Tayo po ay tumayo.
us raise our hands to Jesus. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maaaring may plano ang kaaway na kami ay nakawan, wasakin o sirain ang aming mga buhay. Maaaring ang mga nandirito ay bihag ng problema, bihag ng utang, bihag ng pagsubok o bihag ng sakit at karamdaman. But you have said on your word that you are greater than the battle raging in our minds. Kaya naman sa umagang ito, pinangahawakan namin ang pangako mo that we already won the victory because of Jesus who died on the cross for us. Salamat aming Ama dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, kami po ay magaling na mula sa sakit at karamdaman. Kaya nawala na pong bisa ang anumang sakit sa aming mga buhay. Bagamat may mga pagkakataon na kami po ay sinusubok, alam namin, Ama, na sa iyo kami ay tagumpay. Alam namin, Ama, that if ever that something is stolen to us, if ever that something is new or something harsh happened to us, you are there. Kaya mong gawa ng paraan, kaya mong gawa ng solusyon ang anumang aming pinagdaraanan. Kaya patuloy naming pinagtitiwalaan ang mga salita at ang mga pangako mo. And today, we will fear no more because you are with us. Inaamin po namin ang aming limitasyon. Inaamin po namin na hindi namin kaya ang ilang mga bagay sa buhay namin. Pero alam namin na ikaw ang Diyos na katulong at kasama namin. Maraming salamat po dahil alam namin na kami ay tagumpay. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nandirito. Dalangin ko po na anumang utang ay mabayaran sa pangalan ni Jesus. Dalangin po namin ang provision, dalangin po namin ang restoration sa mga pamilya na sinira ng kaaway. Dalangin po namin ang tagumpay sa bawat isa. We're praying for rewards, we're praying for promotion, we're praying
praying for more of your favors and miracles as we give you back all the glory, praises, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Reminder po dun sa mga nanay, may gawain daw po kayo mamayang hapon. Anong oras po yun? 3:00 po. So lahat po ng nanay at kababaihan po sa church, 3:00 daw po ang inyong Women's Fellowship mamaya. Maraming salamat po. Ingat po sa pag-uwi and God bless everyone.